GCash Overseas. Paano mag-register ang OFW sa GCash gamit ang number abroad? So una, mga requirements for GCash Overseas. Number 1, Filipino citizen, kailangan 18 years old or older. Number 2, owner din ng Philippine valid government ID. Number 3, living abroad where GCash Overseas is available. Number 4, an owner of a valid international mobile number. So, dapat meron din kayong hawak na international mobile number. So, GCash is currently available for OFWs. So, meron tayong mga countries na GCash online na tumatanggap ng payments. Okay, so nandyan lahat ng listahan. Tingnan nyo na lang kung nandyan kayo. Ito naman ang mga countries na pwedeng gamitin ang international mobile number. Okay, so pwede yan sa mga countries na nasa ibaba. Ibig sabihin, pwede nyo gamitin yung local cellphone number o local SIM number nyo kung nasa bansa kayo. Mga key points naman na dapat nyong tandaan. Number 1, GCash Overseas requires a Philippine mobile number. Okay, so dapat number na dito sa Pilipinas. Pero, may pero yan ha. Pero, pwedeng gamitin ang international number na supported ng GCash ng mga countries. Katulad ng nabanggit natin kanina. So, pangalawa, check for updates. Lagi nyo i-check kung merong update. Check nyo ang kanilang website at ang kanilang health center para malaman nyo mga up-to-date information. So, paano tayo magre-register sa GCash gamit ang international mobile number? So, note lang kung nakapag-download na kayo dati ng GCash at ginamit nyo ang inyong local Philippine SIM card, kailangan i-uninstall ang GCash at i-reinstall nyo ulit. Okay, para malinis. Gamit ang inyong overseas na telephone number. Pag magre-register na kayo, So, number 1, i-download nyo ang GCash app. Ang local at ang overseas ay gumagamit ng parehong app. So, walang problema. The same. Whether they are in the Philippines or overseas. Number 2, dito lang sila magkakaiba. Okay? So, pag nasa Pilipinas ka, of course, yung mobile number mo ay galing dito, which is +63. So, dito, pag nasa abroad kayo, ang gagamitin nyo ay yung local code number at yung local telephone number. At nandiyan sa ibaba yung mga list na pwedeng gumamit ng local phone number. So, maaaring may mga additional pa yan sa ngayon at hindi lang natin nakuha yung updated list. So, for example, kayo ay nasa Japan at gumagamit kayo ng local number nyo na nakaregister sa Japan, pwede nyo siyang i-register sa GCash. So, number 3, makaka-receive ka ng 6-digit na OTP dun sa number na ni-register mo at magpifill out kayo ng registration form. Number 4, kailangan nyo mag-set ng MPIN. Okay? So, ganun lang siya kasimple. So, ano nang gagawin nyo kung nawala ang inyong PH SIM card dyan sa abroad o kung nasan man kayo? Number 1, kailangan i-report nyo ang lost SIM card sa inyong SIM provider. Kung Globe kayo, i-report nyo sa Globe. Bakit? Nasa abroad naman kayo, di ba? Kasi, pag uwi nyo, yan ang kailangan nyong i-present dito sa inyong provider. Okay? So, dapat may hawak kayong kopya na nawala yung SIM nyo. At yan ay magagamit nyo kung sakali magre-request kayo ng bagong SIM card na parehong SIM number. Okay? So, pwede nyo silang kontakin sa kanilang Facebook at sa kanilang customer service. So, kung Globe kayo, kukontakin nyo ang Globe. Kung Smart, kukontakin nyo ang Smart. Number 2, request temporary deactivation. Okay, ito importante ito, kasi once na nawala ang inyong SIM card, may posibilidad na magamit ito sa scamming o kaya ay gamitin at umorder ng umorder, kayo magbabayad. Kaya mas maiging i-report nyo agad at para hindi na magamit ng sinuman. Susunod ay ang prepare your SIM for replacement. So kung nandiyan kayo sa abroad at nakapag-create na kayo ng police report, so meron kayo hawak na police report, pag uwi nyo dito sa Pilipinas, pwede na kayong mag-request ng replacement.
na kapareho din ng number na nawala nyo. Okay? So, naipa-deactivate nyo na, hindi na gumagana yun, kukuha na lang kayo ng bagong SIM. So, number 2 or letter B, use your local country number if it is listed in the countries. Ibig sabihin, yung mga bansa na nandito sa kanan natin ay pwedeng gamitin ang kanilang international mobile number. Imbes na yung local number sa Pilipinas, yan yung inyong gagamitin. Number 3, consider nyo rin na tawagan ng inyong bangko kung meron kayong nakalink na bank account sa inyong GCash. Okay? So, kailangan natin ng mga reminders. Number 1, ang GCash ay pwedeng gamitin sa international number na mag-send at mag-pay ng bills. So, dito naman kailangan ng Philippine SIM card para ma-access nyo ang credit loan services kamukha ng GGives, GCredit at GLoan. So, dito restricted din ang linking ng foreign bank accounts pag kayo ay naka-international SIM card. Okay? Pero meron na rin siguro ngayon na mga bansa na allowed. So, the best is i-check nyo na pag-register nyo kung allowed o hindi. So, hanggang dito na lang at sana ay nakatulong muli kami sa inyo. Huwag nyo lang kakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin yung bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po muli at God bless.